Bakit nga ba si Rafaela ang napili kong i-cosplay? Bago ko sagutin yan, eto muna ang storya ni Rafaela. Tara, kwentuhan tayo ang mga kwento ni Kuya Puego. Ilang taon na ang nakaraan, may isang dalaga na napili ng mga punong pari ng Monastery of Light para uminom ng holy water mula sa Lord of Light. Nangangulugan ito na siya ang napili para magluwal ng isang anghel sa kanilang monasteryo. Simpleng babae lang siya na namumuhay kasama ang kanyang kasintahan. Pero sa ilalim ng pagmamanman at paghihikayat ng mga pari, wala nang nagawa ang dalaga, kundi tanggapin ang karangalan na di umano'y pinagkaloob daw sa kanya ng Lord of Light. Ang pagdadalang tao, pagdadalang anghel ay napakahaba at napakabagal na proseso. Ang paghihintay ng 3 taon ay naging mabigat sa kanyang puso. Pagkalipas ng 2 taon, hindi na niya natiis. Tumakas siya mula sa monasteryo para makapiling ang kanyang kasintahan. Ikaw ba naman? 3 years kang magbubuntis, 9 months pa nga lang, napakahirap na, boy. At doon ay nagsama sila at namuhay ng masaya. Hindi nagtagal, natuntun sila ng mga pari. Pari ng Monastery of Light to, guys, ha. Sa harap ng kanyang mga mata, binawian ng buhay ang kanyang kasintahan dahil sa paglapastangan sa banal na dugo ng Lord of Light. At muling binalik ang dalaga sa monasteryo. Lumipas ang 1 pang taon at sa huli, namatay ang dalaga sa panganganak. Ngunit sa gulat ng lahat, nakapanganak siya ng kambal. Isang babae na puno ng liwanag at pinangalan ng Rafaela. At ang isa naman ay isang batang lalaki. Ang mga mata ng lalaking sanggol ay kamukhang kamuka ng yumaong kasintahan ng dalaga. Agad na napansin ito ng Cleric of Light at naunawaan niya na ang batang lalaki ay ipinanganak na tao. Ngunit kahanga-hanga dahil taglay niya rin ang kapangyarihan ng mga anghel. Sinubukan ng mga sacrist na patayin ang batang sanggol, pero nabigo sila. Sa tuwing susubukan nilang saktan ito, isang nakakasilaw na liwanag ang sumasabog mula kay Rafaela na tila ba pinoprotektahan ang kanyang kapatid mula sa anumang panganib. Itinuring ito bilang isang himala, kaya't naiwan ang plano na patayin ang bata. Sa halip, napagpasyahan na itago ang kanyang katauhan. Siya ay pinangalan ng Argus. Magkasamang pinalaki sina Argus at Rafaela at sabay na sumailalim sa parehas na aral at pagsasanay. Kaya lang ang pinagkaiba nila, si Rafaela ay tinuturing na isang magandang sinag ng liwanag, isang banal at dalisay na anghel. Si Argus naman ay nanatili sa anino at habang buhay na pinagkaitan ng karangalan. Eto meron kasing sinaunang paniniwala na ang lahat ng anghel ay babae. At higit pa ron, ang mga pinili ng Lord of Light ay maaari lang manganak ng sanggol na babae talaga. So basically, si Argus ay tinuturing na hindi biyaya. Sampid ka lang, boy! Magkaiba man ang pagtrato sa kanilang dalawa, lumaking malapit sa isa't isa ang kambal. Pareha silang may mabuting puso at miski sa paglaki nila, bitbit nila ang iisang misyon, ang proteksyonan ang kapayapaan at ipalaganap ang liwanag. Dumating ang papuri at paghanga mula sa mga tao, pero kay Rafaela lang ito napunta. Kahit na si Argus ay kasing husay din naman niya, siya ay mistulang latak pa rin na nasa anino ni Rafaela. Dahil dito, nagbago ang tingin ni Argus sa mga tao. Para sa kanya, ang kalikasan ng tao ay puno ng kasamaan, makasarili. Dito na nagkaroon ng lamat sa pagitan ng magkapatid. Unti-unting nagkahiwalay ang kanilang mga filosofiya at kalaunan, pati ang paraan nila ng pakikipaglaban ay nagkaiba rin. Isang araw sa gitna ng digmaan, hinabol ni Argus ang isang grupo ng mga demonyo na tumatakas sa kanila. Pinigilan siya ni Rafaela, pero matapang niya itong sinuway. Dito na siya nahulog sa bitag ng mga demonyo ng abis. Bigla siyang pinaligiran ng isang pananambang, pero wala pa ring takot na hinarap niya ang mga ito. Sinadya ni Argus na magpahuli para madala siya sa kampo nila. Doon isa-isa niyang pinuksa ang mga ito, mapademonyo man, maging ang mga tao na kumampi sa kasamaan. Bago siya umalis, napagpasyahan niyang agawin ang maalamat na demonic sword na nakatago sa lugar na yon. Ngunit nang hawakan niya ang espada,
biglang sumiklab ang sunod-sunod na kakaibang alaala ng kanyang pinagmulan. Nag-flashback lahat ng masamang karanasan ni Argus. Ang nakaraan na hindi niya alam na puno pala ng kadiliman. Sa sandaling iyon, tuluyan na niyang naunawaan kung bakit pilit itinago ng Monastery of Light ang tunay niyang pagkakakilanlan. Doon din niya napagtanto kung bakit siya ang nag-iisang lalaking anghel. Bumalik si Argus sa mga kasamahan niya habang hawak ang demonic blade na naglalabas ng masamang aura. Sinubukan ni Rafaela na alisin ang kadiliman na bumabalot sa kanyang kapatid, pero nakawala si Argus at inubos ang mga sundalong nasa paligid niya bago tuluyang tumakas. Ang hindi alam ni Argus ang dahilan kung bakit napakalakas ng kapangyarihan ng espada at kung bakit naipakita nito ang nawawala niyang alaala ay dahil isinumpa ito ng God of Destruction na si Sid. Unting-unting nadungisan ang kaisipan niya dahil sa mapanirang sumpang ito. Mula noon, si Argus ay pinakilos ng kanyang sariling galit at puot. Walang tigil na hinanap ni Rafaela ang kahit anong bakas o balita tungkol sa kanyang kapatid. Para sa mga sacrist naman, hindi na ito nakakagulat. Sinabi pa nga nilang matagal na nilang itinuturing etong si Argus na may kaluluwang mula sa kadiliman. Yumanig ang mga salitang iyon kay Rafaela at sa kauna-unahang pagkakataon, nagduda rin siya sa kanyang pananampalataya. Mahigpit niyang binarusahan ang mga sacrist o mga pare at iniwan ang Monastery of Light. Lumipas ang ilang buwan at sa wakas, muling nagkita si Rafaela at Argus sa Barren Lands. Pero may isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang Argus na dati niyang kilala ay matagal nang nawala. Ang ginintoang aura na dating bumabalot sa kanya, maging ang kanyang maningning na mga pakpak, ay wala na. Ang pumalit ay isang mabigat at nakakatakot na aura ng kalupitan at mga pakpak na kasing itim ng pinakamadilim na kadiliman. Pang-itim niyan, grabe. Madilim ba sa dark? Grabe yan ah. Wala nang paraan para ibalik ang lahat. At alam ni Rafaela na kailangan niya nang itaas ang kanyang tungkod para tapusin si Argus. Ngunit isa-isang pumasok sa kanya ang mga alaala ng kanilang pagkabata. Flashback na naman at hindi niya magawang tapusin ang buhay ng kakambal niya. So sa story pala, kayang-kaya ni Rafaelang talunin si Argus. Palo, grabe. Kaya palang 1v1 ni Rafaela si Argus sa story. Tumingin si Argus sa kanya at tahimik na tumalikod. Doon na nag-iba ng landas ang magkapatid na ito. Si Rafaela na patuloy pa ring lumalaban para sa kabutihan at si Argus naman na patuloy ding lumubog sa kadiliman ng abyss. Malungkot to guys, no? Technically nawalan na siya ng kapatid. Kasi, di ba? Villains are not born. They are made. Bakit nga ba si Rafaela ang napili kong i-cosplay? Kasi madali. Kasi siya yung madali cosplay. Yun ang totoo guys. Kasi, di ba ang dare nga, mag-cosplay ako ng babaeng hero. Eh, yung ibang damit ng ibang hero guys, sobrang hirap or sobrang revealing. At so yung damit ng ibang babae guys, sobrang hirap gawin. At kulang na rin yung time ko kasi dapat mabilisang gawin. Kaya yun, Rafaela yung napili ko. Sorry kung pinaabot ko pa, pinatagal ko pa. Pero yun nga. At isa na rin sa mga reason kasi, di ba kapag angel, mabuhok o mabuhok ako. Yun lamang for this video. Pasensya na kung pinahaba ko pa. Pero at least nalaman mo na ang storya ni Rafaela at ni Argus. Muli po ako si Fuego. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.